Guest ngayon si Congressman Erin Tañado. Congressman Erin, bakit kayo nag-decide at kailan nag-decide ang prosekusyon na gawin ito? Nag-decision po yung House Prosecution Team nung Lunes ng gabi, no? Tungkol dito dahil inassess talaga namin kung may ebidensya ba tayo may lalabas, considering the fact na yung Supreme Court ay nag-issue ng resolution on February 14 preventing blanket prohibition, preventing the employees to testify and also for us accessing certain records. Kaya sa nakita po namin kung ganito yung magiging desisyon ng Korte Suprema at parang Executive Order 464 nga ni GMA, no? Kailangan humingi pa ng pahintulot sa NBank, no? Sabi nga po namin baka pwede na tayo magpahinga sa ating presentation of evidence. Sapat naman po yung ebidensya na po natin sa Article 2, Article 3, and Article 7 at wala naman na rule na kung hindi mo makompleto, considered acquitted, no? We just need only one lang naman article to convict. Kaya sabi ng grupo, tapusin na rin po natin. Pero ang tanong po ng iba, sinasabi daw po ng prosekusyon na your strongest article of impeachment was Article 2. Kung gayong hihinto rin pala agad, ba't hindi na lang po kayo huminto sa isang article Well, lang? kasi hindi natin alam talaga yung usapin tungkol sa Article 3 and Article 7 dahil malay nga baho natin na si Justice Sereno ay nagpakita dito sa impeachment tribunal at nagpahayag ng kanyang nilalaman. So, hindi pwedeng isang tabi rin yung pwedeng maging testimonya ni Justice Sereno. Kaya, pinabayaan po namin na umakyat yung nagpresenta ng ebidensya sa Article 3 and Article 7. Umaasa pa po ba kayo na magte-testify itong si Justice Sereno? Well, nagpadala na po ng invitasyon ang ating team leader ng Article 7 na si Congressman Nery Colmenares. Umaasa pa rin po kami, no? Sana bago matapos itong impeachment hearing, paglilitis kay Chief Justice Corona, sa anumang araw pumasok po at voluntaryong magpakita po si Justice Sereno. Meron po akong isang transcript ng interview from Senate President Juan Ponce Enrile sa isang stasyon ng radyo. Ang tanong po sa kanya, ang sabi daw po nila ng prosekusyon, doon pa lang sa 3 sapat na yung mga naihain nilang testigo at ebidensya. At ang sagot po ng Senate President, kung yung 3 lang ang batayan nila, hindi nila matatanggal yung nasasakdal. Yun ang katotohanan. Wag na tayong magkunwari. Ano pong komento nyo dito? Well, kailangan pag-aralan yung ebidensya na kailangan ilatag, no, inilatag sa harap ng impeachment tribunal. Ang kailangan na boto ay 16, no? Pwedeng yun ang pahayag po ng ating Senate President. Hindi pa natin alam, no, kung ano yung maging pinal na boto rin po dito. Ang importante po na ma-appreciate ng lahat ng senator judges yung ebidensyang ilalatag at nasa konsyensya naman po yan ng ating impeachment judges kung ano ang sa punot dulo ang magiging boto nila pagdating ng tamang panahon. Confident na po ba kayo at this stage na meron na kayong supermajority vote of 16? It's para sa akin mahirap sabihin kung may boto ngayon dahil malayo pa ho ang proseso, no? Umaasa po kami na malapit po yung nakikita po naming numero sa kailangan na 16. So tignan po natin. Anything can happen mula ngayon hanggang matapos po yung paglalatag ng ebidensya ng depensa at malay ba ho natin mag-iba yung komentaryo ni Senate President Enrile kung hindi mapaliwanag ng depensa yung mga ibang artikulo na sinasabi po namin may ebidensya. At this stage ba, Congressman, masasabi niyo that the burden of proof has shifted to the defense? Well, I think it is now for the defense to show, no, na they have reason, especially in Article 2, Article 3, and Article 7, na there is not enough evidence really to convict. That is their purpose, and that's what they have to do.
So dahil sila ngayon ang magprepresenta ng ebidensya, the shift is now on their side. Congressman Tañada, lumulutang po ngayon ang usapin ng maaring pagtestigo ni Chief Justice Corona pagdating na po nga ng turn ng defense. How is the prosecution taking this? Well, mas tatanggapin nga po namin na si Chief Justice Corona ang humarap dahil siya mismo yung nakasakdal. Dapat hindi na po siya tumago, no, sa mga abogado, sa mga ibang testigo, no. Siya mismo ang dapat humarap dito sa paglilitis na ito dahil siya lang ang makakasagot talaga kung bakit ito ang mga alegasyon laban sa kanya. At ito'y hamon rin dahil siya yung nagsabi sa harap ng mga empleyado ng Korte Suprema, no, na punto por punto sasagutin niya ang lahat ng alegasyon sa tamang panahon. Dito na po tayo, nasa tamang panahon na. Ito'y parte na ng depensa at kailangan siya ay tumestigo at humarap sa impeachment. Marami nagtatanong, Congressman Erin, sino daw ang magko-conduct ng cross kung sakaling mag-testify si Chief Justice? Well, kung titingnan po natin ang rules kasi, ang sinasabi po dyan, pagdating po sa arguments with regard to laws, no, dapat House Prosecutor. So, with regard to procedure and presenting of evidence, pinayagan yung mga private prosecutors. So yan po ay pinag-uusapan pa, hindi pa naman po kailangan na isang tao lamang ang mag-cross, no? So pag-iisipan po ng House prosecution team kung sino sa 11 kasama maybe ng isang private prosecutor ang hahawak ng cross-examination. Pero kung ang Chief Justice po mismo ang uupo sa witness stand, sino po ang pambato ng prosekusyon? Well, I wouldn't like to preempt whatever the decision will be. Baka mamaya maudlot So tignan po natin. Congressman Erin, umaapila pa nga po kayo, no, na magbaka sakaling mag-testify pa ang mga process observers. Anong implikasyon nito sa kaso nyo ngayon at gaano kalaking kawalan ang pag-testify ng dalawang ito? Well, alam mo, kailangan natin tignan na sa hinaharap ito at ito ay isa sa mga babanggitin tingin ko ni Senator Alan Cayetano. Kailangan pag-isipan talaga ng mabuti ng impeachment court na kung ano yung proseso na susundin dahil maybe 10, 20 years from now, we will have another justice on the stand. What happens kung lahat ng ebidensya ay nasa loob ng korte? Sasabihin ba natin separation of powers at kailangan na kilalanin ito? Or i-assert ba ng impeachment court, no, yung kanyang poder para makuha yung ebidensya? Yun ang ginawa po sa SALN, kaya nga lumabas yung SALN. Itong ang I wouldn't say insignificant, no, but if you would look at the importance compared to the SALN and itong mga process servers, dapat pinayagan na rin itong mga process servers dahil hindi naman sila titestigo sa merits ng kaso. No? They will just be testifying kung ano oras ba nilang sinerve yung TRO, sino ba nag-type, sino nag-utos, yung mga minute details kasi building blocks nga yan para i-prove yung allegation namin. Congressman Tañada, ano na po ba yung nangyari? I'm just curious, tungkol dun sa move ng depensa para ibaliwala lahat yung ebidensya patungkol dun sa mga bank accounts kasi meron po silang hinain nga na motion to suppress, no, illegally obtained evidence. So sa tingin ko, well, my own opinion, premature, no. Bagamat premature, nandyan na yan, kami naman po ay maghahain namin yung formal offer of evidence, baka pagsabayin na yung decision tungkol dyan, no, ng impeachment tribunal. Will they agree to the suppression or they will agree that the evidence be admissible? So if they say it's admissible,
baliwala na yung motion to suppress. Pero paano po yon, Congressman? Kasi ang sinasabi po ninyo na ang pinakamalakas nga nyo po ay Article 2. Kung magdesisyon po ang Senate Impeachment Tribunal na ibaliwala yung mga ebidensyang ito, paano na po yung pinaka... Tama po yan, main Kathy. nyo? Meron pa rin naman yung BPI account is not illegally obtained. No? And yung BPI account, kung titignan nga po natin, that's I think 12.5 million, it is still not reflected sa SALN. No? At tapos nandyan naman po yung mga titulo na hindi naman dineklara sa tamang panahon. No? Kaya importante na kailangan hindi lamang tignan lang yung PS Bank, meron pang ibang ebidensya sa Article 2 na magpapatunay na hindi sinabi o hindi dineklara ni Punong Maestrado Corona yung totoong statements of assets and liabilities and net worth. May mga nagtatanong nga sa Facebook at Twitter, no? Sabi nila, kung may FOI bill ba, mas mapapadali ang buhay ng prosekusyon? Sa tingin ko, no? At yun po isa sa mga sinusulong po ng inyong lingkod sa darating na March 13. May committee hearing po kami. Sana yan po ay maaprubahan para madala na po sa plenaryo at pag-usapan po ito dahil importante yung freedom of information. Congressman Tañada, can you give us a timetable kung ano po yung maaari naming asahan nitong mga susunod na araw? Kasi meron po kayong sinasabing formal offer of evidence. Matagal po ba ito? Ilang araw ang kailangan po yun, nyo? Kathy and Gio. Una-una, yung bola po ay nasa Senate President yan. Pero ngayong araw, may cross-examination po ng isang testigo si Justice Cuevas. Tapos, ma-manifest po si Congressman Tupas na bigyan siya o ng prosecution ng ilang araw para ihain yung formal offer of evidence. These are the documentary evidence and testimonial evidence. I think maybe by Friday, no. Tapos yung depensa ay hihingi rin po ng ilang araw para sila po ay mag-comment o magbigay ng opposition tungkol dito. No? Ngayon ang tanong, habang hindi pa pinagdidesisyonan ng impeachment tribunal itong formal offer of evidence, ang Senate Impeachment Tribunal ba ay magsisimula para tanggapin na yung ebidensya ng depensa o hindi? So, yung decision pong yan ay manggagaling po sa ating Senate President. Kung tayo po ay may hearing bukas o tayo may hearing sa susunod na linggo. Gusto nga rin po namin malaman ng Congressman Tañada. Congressman Erin, pero for Article 7, wala na po kayong ipipresentang bagong witness? Wala na. We will... Today is wrap up technically. Wrap up technically and then we submit yung motion for... we will ask for time to submit a written formal offer of evidence. Paano kung ipabukas po sa halimbawa yung balikan kaagad yung issue ng dollar account at pumayag na sa pagbukas nito? Well, depende po yan. Depende yan sa Korte Suprema, no? At hinihintay, kaya may reservation nga po kami dyan na kung makapag-desisyon ng Korte Suprema during any time before the impeachment tribunal is set to decide on the case, they should allow us to present that evidence. Pero kung it will take the Supreme Court 1 year to decide, I think we will come to a decision point na kailangan pag-usapan ng mga prosecution kung iiwanan na namin yan dahil ripe for decision na yung kaso. Ito po kanina, natanong ko na po itong tanong na ito kay Congressman Tupas. Ngunit gusto ko rin pong alamin mula sa inyo. Noong pong nakaraang mga araw ay meron po kaming na-interview isa sa mga senator judges. At may nasabi po siya na baka kaya nyo daw mabilis na ni-wrap up yung Article 3. Ay may sama ng loob po yung prosecution sa mga senator judges. Ano pong masasabi? Hindi naman. Wala kaming samang loob sa ating mga senator judges. Kagaya parati na sinasabi po namin, lahat ng mga lectures, batikos, tinatanggap po namin dahil part of the process po yan. Ang importante, at ito ay pinapaliwanag parati namin sa aming mga kasamaan, ang focus dapat may latag natin yung mga ebidensya. Yun ang importante.